Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinalampag ng isang grupo ng mga kabataan ang Office of the Ombudsman. Mabagal daw ito sa pagpapanagot sa mga nakinabang umano sa pork barrel scam at sa Malampaya Fund scam. 6 na buwan na kasi nakalilipas mula nang ihain sa Ombudsman ng reklamo. Nakatutok si Salima Refran. Bit-bit ang mga sticker ng mga baboy. Nagtungo ang Akbayan Youth sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ang mga sticker may mga katagang hindi pogi at sexy ang korupsyon. At para magtanda, parusahan ng may sala. Halaw daw sa mga alias o codename na ginamit ng whistleblower na si Ben Hurloy sa mga senador na umano'y tumanggap ng kickback mula sa kanilang PDAF na inilagak sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Nagsumite ng sulat ang grupo kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naiinip na raw sila sa investigasyon ng Ombudsman sa 3 reklamong inihain ng Justice Department at NBI kaugnay sa PDAF at Malampaya Fund scam. Kalahating taon na raw ang lumipas mula ng unang maghain ng reklamo. Ipakita natin na ang gobyerno natin ay gumagawa at nagmamadali at ginagawa ang makakaya nito para mapanagot yung mga may sala dito sa kasong ito. Ang sabi nga ng UP Law Professor at dating Dean ng UP College of Law na si Dean Pacifico Agabin, importanteng may mangyari na sa mga inihain ng Department of Justice sa pork barrel scam. Importante kasi sabi niya tatapusin niya yung investigation within 1 year. Malapit ng 1 year, hindi pa tapos na ba? So, pag ipapadala niya yung cases sa Husgado, at least nasa Husgado na yung mga kaso. Noong isang linggo, nagpahayag na rin ng pagkainip si Senador Miriam Defensor Santiago sa resulta ng investigasyon ng Ombudsman. The TV audiences, etc., are already suffering from PDAF fatigue. I think that the next logical step should now be taken, which is to proceed to the other NGOs that are not connected with Napoles. Paglilinaw ng Pangulo ngayon, sinisiguro lang daw kasi na malakas ang kasong isasampa kung sakasakali. Hindi na ako siguro dapat magsalita, pakitahan lang namin ang aksyon. Pangako ko sa bayan at ginagawa namin, yung ebidensya ang magdadala sa atin kung saan tayo dapat pumunta. Naninigurado tayo na pag nagsampa tayo ng kaso, matibay ebidensya at magkakaroon ng tamang paghahatol. Nitong Enero lang, nainis na si Ombudsman Morales sa mga tanong kung kailan pa may sasampa ang kaso. You will attack me again for being slow. What's the matter with you? You become an accused only when a case is filed in court. But there are respondents. You know that. It was reported in newspapers. September 16 nung nakaraang taon, inihain ng reklamong plunder laban sa 38 katao, kasama si Napoles, senador na sina Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile, ilang kongresista, Senate staff, at mga taga-government corporation. October 3, 2013, reklamong plunder kaugnay ng Malampaya Fund scam naman ang inihain ng DOJ at NBI laban sa 24 na katao, kasama si dating Pangulong Gloria Arroyo. November 29, inihain ng mga reklamong malversation, direct bribery at paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act laban sa 34 na katao, kasama ang 7 kongresista kaugnay ng pork barrel scam. Dahil sa dami ng ebidensya at dami na rin ng mga respondents, ongoing pa rin ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa unang batch sa mga insinangkot sa PDAF scam. Ang second batch nasa fact-finding stage pa lamang. Kailangan raw maging mabusisi para masigurong matibay ang kaso at mapapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Salima Refran, nakatutok 24 oras.